Magandang araw mga kapuso, episode 28 na tayo ng Stolen Life araw ng Miyerkules. Umiiyak pa rin itong si Lucy sa harapan ng puntod ng mga magulang niya at nangako siya na talagang magiging normal ang lahat, babalik siya sa dati niyang katauhan at mababawi rin niya ang kanyang pamilya. Bago siya umalis sa mga puntod ng mga magulang niya ay humingi siya ng tawad dito dahil nga naiistorbo niya na ito sa kanilang pagkakahimlay. Samantala ito namang si Auntie Belen talagang parang nabunutan ng tinik dahil nga sa nangyari kay Para sa anak niya, dahil nga sa pagkakataong ito nabawi nga ni Para yung sulat na iniwan ni Lucy para kay Joyce, dahil kung hindi baka mabuko pa siya, baka paniwalaan pa ito ni Joyce. Sabi naman ni Auntie Belen, kahit naman sino na makabasa ng sulat na yan hindi rin naman maniniwala. Bakit? Maniniwala ba si Joyce na ikaw si Para? Ang dami-dami kayang taong hindi naniniwala sa mga astral na yan. Sabi naman ni Para, kahit nanay, mas maigi na rin yung nakakaliguro tayo, yung pinangunahan ko si Joyce. Baka mabuko pa ako nung Joyce na yun, di masisira mga plano natin. Lalo na ngayon, alam ko na meron palang tinatagong milyones itong si Lucy sa bangko niya. Oo nga anak, alam mo ba nagulat talaga ako sa iyo nung sinabi mo yun. Kaya nga nay, kaya pupunta na tayo ng bangko ngayon dahil magsha-shopping tayo. Kukunin natin ang pera niyan Lucy na yan. Aba, kalain mo yun, may ipon din naman pala yung Lucy na yan. Siguro, pares namang kumikita yung mag-asawa eh. Ngayon, pinuntahan na nga nila tong CBI Bank at humingi na nga siya ng slip form para pumirma. Sabi ng bank teller, ma'am, pakipirmahan na lamang po. Sure, why not? Ngayon, pinirmahan niya. Siyempre, ito namang si Auntie Belen talagang tuwan-tuwa at hindi na nga makapaghintay. Sobrang excited. Ngayon, sabi ng bank teller, excuse me ma'am, para rigor po yung nalagay yung pangalan. Sorry. Pwede ba pakihingi na lang ng panibagong form slip para mag-fill up na lang ako ulit? Sige po ma'am. Tapos nung binigyan na siya ng form slip, biglang tumayo muna yung bank teller na babae at meron munang inasikaso sa kabilang computer. Sabi ng nanay niya, si Auntie Belen, ayusin mo yan. Kasi mabubuko tayo. Nanay, ito na nga, inaayos ko na nga eh. Bumubulong sila. Ngayon pumirma siya. Ito na po miss, paasikaso na po. Sabi ng bank teller, lumapit siya at tinignan niya yung bank book nga nito ni yung mga records ni Lucy Rigor, kung match ba yung pirma niya. Sabi ng bank teller, sorry ma'am, pwede po bang paulit-ulit ang pirma nyo? Kasi po iba po yung pirma nyo, medyo naiba po kasi kumpara po dito. Ano na naman bang problema yan? Sige na po ma'am, gayahin nyo na lang po. Ito po, 3 pirma po ulit kayo dito. Inulit ni Para, sabi niya, nakaka-stress na ha. Ngayon, biglang meron dumating na 2 pulis sa loob ng bangko. Natatakot na si Auntie Belen, sabi niya, naku po, mahuli na tayo. Paano ba to? Nay, pwede ba? Huwag ka na nga dumagdag sa stress. Pinapakaba mo ko eh. Ngayon, ito namang si Lucy, pinuntahan yung bahay ni Auntie Belen wala naman tao. Meron doon isang tindera sa labas na kinausap siya. Wala po nakatira dyan. Bakit po? Maaga po kasi siyang umalis. Meron po siyang pinuntahan, sinundo nga po siya. Nakilala niyo po ba kung sino po yung tao nagsundo sa kanya? Hindi ko na namukaan eh. Teka lang miss, kaano ka ba niya? Kakilala lang po. Siya nga pala, nahanap na ba yung anak niya na nawawala? Yung kriminal? Hindi pa ho eh. Sige ho, alis na po ako ha. Ngayon, eto na. Hindi pa rin talaga nagmamatch yung pirma ni Para. Diba? Ngayon, nai-stress talaga siya. Talagang nagwawala na tong si Para. Nagre-reklamo na, nagko-complain na. Talagang sinuwerte pa tong ating kontrabida dahil dumating itong manager ng bangko at kilala siya. Diba? Kumbaga, kasi regular customer. Ma'am Lucy, kayo po pala. Hello, good afternoon. Kasi may problema rito sa bank teller nyo. Ayaw akong asikasuhin hindi ako makapag-withdraw. Sure, asikasuhin ko na lang. Ako na bahala, Ma'am Lucy. Panigurado naman nagbago naman kayo ng pirma, diba? So ito na nga, nung nakauwi na yung mag-inang kontrabida, tuwan-tuwa dahil nakapag-withdraw sila ng 1.5 million sa pera ni Lucy at wawaldasin nila ito. Oras na para mag-shopping sila. Sabi naman ni Auntie Belen, baka naman it's time na anak para naman na makapaghanap tayo ng bago ko malilipatan. Ayaw ko naman dito, kinakabahan na ako rito sa bahay na to. Oo nanay, ang kulit-kulit mo naman eh. Teka lang anak, pinapaalahanan lang kita. Kung hindi dahil sa akin, wala ka dyan sa katawan mo ngayon.
no? Para bang hindi mo ako pinapakinggan? Nagre-request lang naman ako sa pagkakataong ito. Sige nanay, hindi naman kita pababayaan. Sino ba may sabi sa'yo pababayaan kita? Basta, lilipat tayo ng bago mo matitiran, okay? Sa ngayon, sa pagkakataong ito, maghahati tayo sa pera ni Lucy. Magsa-shopping na tayo. Sige na nga anak, tuwa yung dalawa mag-ina. Para bang nanalo sa loto, samantalang nako lang naman nila yun. Samantala, ito namang si Cheska umiiyak. Wala siyang ibang hiling kundi umuwi na ang mami niya. Pinapatahan siya ng daddy Darius niya. Sabi naman ni Darius, ano ba kailangan mo anak? Ipagluluto kita, kumain ka na. Hindi po dad, I want mommy back. Ngayon biglang dumating si Lucy at talagang nakapag-shopping, aka para. Sabi ni Darius, saan ka galing? Nandito anak mo, kanina pa umiiyak, naghihintay sa'yo. Syempre, nag-shopping ako. Pinamili ko ng teddy bear kong si Cheska, tong anak natin. O ito, anak ko, gusto kong bumawi sa'yo kasi ngayon lang ako nakauwi. I'm so sorry ha, kasi late na ako nakadating. Sorry na, tahan na, wag ka nang umiyak. Patawarin mo na si mami. Sabi naman ni Cheska, okay lang po mami. Hindi ko naman po kailangan ng material na bagay. Kailangan ko lang po talaga kayo. Thank you po kasi dumating na kayo. O sige na anak, mabuti pa. Umakyat na tayo sa kwarto at na kita para makapagpahinga ka na rin, okay? Ngayon, nung pag-akyat ni Para kasama si Cheska papunta nga sa kwarto, naiwan yung mga gamit niya sa may sala at nandun si Darius. Samantala, ito namang si Auntie Belen, papauwi na ng bahay, dala-dala yung mga pinamili, yung mga pinashopping niya. Nakaramdam siya na may sumusunod sa kanya kaya siya nagmamadaling tumakbo. 'Di ba? Ngayon, hinahabol siya ni Lucy. Samantala, ito namang si Darius, nakita nga yung bag ni Para na naka-open. Nakapatong doon yung cellphone. Yung pala, nakapatong yung cellphone niya sa puro pera. Puro pera yung laman ng bag niya. Kaya sabi ni Darius, love, pwede bang iakit ko tong gamit mo? Napahinto siya dahil nakita niya ang daming pera. Kinwestiyon niya yung misis niya. Saan galing yung mga pera na yan? Hindi mo ako in-inform, hindi ko alam. Ano bang balak mo dyan ha? Hindi ko alam mga ginagawa mo, sabi niya. Ngayon ito namang si Lucy, umikot, dumaan siya sa may likod, umikot siya, sumegway siya. Kasi itong si Auntie Belen nagtatago sa may saradong tindahan. Nagmasid siya, tinignan niya wala na si Lucy. Hindi niya alam, nasa likuran niya, nagulat siya. Teka lang, ano ba ginagawa mo dito, ante? Ano ba? Halika dito. Tulungan mo ko. Ano ba ginawa niyo sa akin? Nandito ako para tumulong sa inyo. Hindi, lumayo ka. Layuan mo ko. Ngayon, takot na takot si Auntie Belen. Sobrang takot, nag-acting siya na kunwari nahimatay siya. Para nga naman iwan siya ni Lucy. Ngayon, ito namang si Lucy nag-hysterical dahil nga nahimatay nga itong si Auntie Belen niya. Natakot sa kanya. Ngayon, kino-question pa rin ni Darius si Para, aka Lucy. Sabi naman ni Lucy, syempre, nag-withdraw ko ng pera para magpadagdag ng mga CCTV footage sa business namin ni Joyce. Para ma-secure yung seguridad namin. Hindi ko na na-inform sa'yo, love, kaya sorry na. Biglaan din kasi, saka dali-dali akong pumunta ng shopping mall para ipamili si Cheska. Gusto kong bumawi sa anak natin dahil nga sa nangyari. So, nawala na ng gana si Darius, umakyat na sa kwarto at matutulog na. Samantala, ito namang si Lucy, nakakita siya ng magjowa na dumadaan sa may kalsada, humingi siya ng tulong dahil nga si Auntie Belen nahimatay. Ngayon, nung paglapit niya doon sa dalawang tao na magjowa nga, ito namang si Auntie Belen, bumangon na at talagang kumaripas ang takbo. Kaya pagdating ni Lucy, kasama yung dalawa niyang kasama, wala na si Auntie Belen, naisahan siya. Samantala, ito namang si Para, nakapag night gown na at matutulog na. Tumabi siya kay Darius, ngunit nanlamig ito. Lumayo sa kanya. Sabi niya, love, galit ka pa rin ba sa akin? Oo, dahil sa ginawa mo sa anak natin. Alam mo, ang laki na ng pinagbago mo. Hindi ka naman ganyan dati. Pinabayaan mo si Cheska. Na-traumatize dahil kay Para. Ang laki ng problema. Natinan mo ng anak natin tapos binaliwala mo lang. Mas inuna mo pa yung trabaho kaysa sa pamilya mo. Sabi naman ni Para, saan ka pupunta? Doon ako sa kwarto ng anak natin dahil kailangan niya ng moral support dahil kinakabahan siya na traumatize siya sa mga nangyari. Sige na, nawala ng gana si Darius. Kumbaga talagang nagka-problema sila mag-asawa dahil nga sa kagagawan at kapabayaan nga nito ni Para. Ngayon,
Talagang napabuntong hininga na lamang siya at biglang tumawag sa kanya si Auntie Belen na mismong nanay niya. "Hello," sabi naman ni Auntie Belen. "Hello anak, napatawag ako sa iyo para ibalita ako sa iyo na sinusundan ako ni Lucy. Nahuli niya ako. Kaya tuloy nawala tuloy yung mga pinamili ko, naiwan doon sa kalsada. Buisit talaga yung babaeng yan. Huwag ka na mag-alala anak kasi nakaligtas ako sa kanya, nakatakas ako. Papunta na ako sa bahay natin." Sabi naman ni Para, ba't ka naman tumatawag ng ganyan, Nay? Okay ka naman pala. Kayang-kaya mo na yan, tumawag ka na ng mga pulis. Saka pwede ba? Inaaway ako ng asawa ko si Darius kaya huwag ka nang dumagdag pa sa mga problema ko. Okay? Ito naman anak ko, sinasabi ko lang naman sa'yo para in case na mayroong masamang nangyari sa akin, wala kang ibang pupuntahan o susugurin kundi si Lucy. O sige na anak, uwi na ako, bye na. Ngayon, ito namang si Tia Belen, nakapasok na nga ng bahay at talagang kabado siya. Nagmamasid pa rin siya sa labas ng pintuan kung nasundan talaga siya ni Lucy. At bigla niya nilapag yung bag sa may lamesa, sabay uminom agad ng tubig. Hindi niya namalayan na dumaan pala si Lucy sa likod ng bahay niya at nahuli na nga siya sa pagkakataong ito. "Ante," nagulat siya. "Bakit nga naman nakapasok agad?" Sabi naman ni Tia Belen, "Ano ba? Ba't mo ba ako sinusundan? Pilit ako lumalayo sa'yo pero sunod ka ng sunod sa akin. Ano ba talaga gusto mo? Auntie Belen, huwag ka na magkunwari. Alam ko na may kinalaman ka kung bakit kami nagkapalit ng katauhan ni Para. Alam ko matutulungan mo ko. Alam mo kung paano kami nagkapalit. Wala akong alam sa mga pinagsasabi mo." "Hindi, ante. Kasabwat ka. Kitang-kita ko nandudong ka sa lugar na yon. Dinala niyo ako sa lumang bahay ninyo ni Angkong. Kasalanan mo to, Auntie Belen, kaya tulungan mo ko. Tulungan mo akong mapabalik sa dati kong katawan. Hindi. Makukulong ka. Pag di ka pa umalis, tatawag ako ng pulis." Pinablot niya agad yung si Auntie Belen dahil kukunin yung cellphone. Ngayon, natawagan niya si Para. Kaya tuloy si Para, nakita niya na nagri-ring yung phone niya. Pagkasagot niya, narinig niya yung boses ng nanay niya, sigaw ng sigaw. Sabi ni Para, Nay, nasan ka? Ano nangyayari dyan? Nandiyan pa si Lucy?" Nagulat na rin si Para, nag-hysterical na rin siya dahil nanay niya nasa panganib. Nagbunong silang magtiyahin dito sa loob ng bahay. Kahit anong gawin mo Lucy, makukulong ka dahil nasa katauhan ka ni Para. "Hindi, ang anak mo may kasalanan, siya ang kriminal, siya dapat na makukulong, hindi ako. Kaya ibalik mo na ako sa dati kong katawan." Sabi niya, "Hindi, makukulong ka, ikaw mo babayad sa lahat ng kasalanan ginawa ng anak ko." Kaya nangyari, naglaban ulit sila, nagagawan sila ng cellphone. At sana nga, tuluyan na nga maagaw ni Lucy yung cellphone para makatawag siya, makahingi siya ng tulong. Samantala, abangan natin bukas ang mga mangyayari. Nahuli ni Darius itong si Para o si Lucy na bigla na lamang umalis na hindi nagpapaalam, hating gabi na. Yun pala, pupuntahan niya yung pinsan niya na si Lucy dahil nga sinusugod mismo yung nanay niya sa loob ng bahay nila. At sa pagkakataong ito, nagkaroon na nga ng ng pagkakataon itong si Para na tuluyan ng wakasan ng buhay ng pinsan niya para hindi na ito makapanggulo. Abangan natin to mga kapuso kung ano ang kahinatnan ng pangyayaring ito. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa ng subscribe at i-hit mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.